Sa mahabang panahon ng kolonisasyon ng Espanya, hindi lamang dahas at relihiyon ang iniwan sa Pilipinas. May isa ring malalim na sugat na nakatanim, ang sistematikong korupsyon. Noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, hindi lamang pananampalataya at bagong sistema ng pamamahala ang pumasok sa Pilipinas. Kasabay nito, lumitaw din ang iba't ibang anyo ng katiwalian na nagdulot ng hirap at pagdurusa sa mga Pilipino. Isa sa mga malinaw na halimbawa ay ang tinatawag na venta de oficios o pagbebenta ng posisyon sa pamahalaan. Sa halip na itinalaga base sa kakayahan o serbisyo, maraming tungkulin noon ang naibibigay sa sinumang may pera o kakayahang magbayad. Dahil dito, naging kalakaran ang pagkakaroon ng mga opisyal na inuuna ang sariling pakinabang kaysa kapakanan ng mga mamamayan. Hindi lang ito limitado sa mga posisyon, pati ang pangangalaga ng armas at yaman ng pamahalaan ay nasasangkot din sa korupsyon. May mga naitalang kaso noong ika-18 at ika-19 na siglo kung saan ang mga tauhan ng pamahalaan at mga mayayaman ay nagtitipid o naglilihim ng armas na dapat sanay para sa depensa laban sa mga kaaway. Sa halip, minsan ay napupunta ito sa pribadong kamay o ipinagbibili na nagdudulot ng panganib sa seguridad ng mga komunidad. Kasabay nito, lumaganap din ang pang-aabuso sa sistemang tinatawag na pulo i serbisyo. Sa ilalim ng patakarang ito, ang bawat lalaking Pilipino o tinatawag na pulista ay obligado na magtrabaho para sa pamahalaan sa loob ng 40 araw. Bawat taon na kalaunan ay naging 15 araw. Sa papel, ito ay para sa paggawa ng mga tulay, kalsada at iba pang proyektong pampubliko. Ngunit sa aktwal, maraming pagkakataon na ang mga pulista ay pinipilit magtrabaho ng mas matagal o kaya'y ginagamit sa mga pribadong gawain ng mga opisyal. Dahil dito, maraming mamamayan ang napilitang iwan ang kanilang sakahan at pamilya na nagdulot ng matinding kahirapan. Maging sa simbahan noong panahong yun, may mga naitalang kaso ng simonya, ang pagbabayad o pagbili ng posisyon o pribilehiyo sa simbahan. Ayon sa doktrina ng simbahang Katoliko, mali at bawal ang ganitong gawain. Ngunit sa konteksto ng kolonyalismong Espanyol, nangyari ito sa ilang pagkakataon. Ito'y nagbigay daan para sa mga may kayang magbayad na magkaroon ng mas mataas na posisyon, samantalang ang mga maralita ay lalong nabaon sa pang-aapi. Isa pang anyo ng korupsyon ang nangyari sa sistemang pagbubuwis. Bagamat may itinakdang halaga ang tributo na kailangang bayaran ng bawat pamilya, madalas itong pinapatawan ng dagdag na mga lokal na opisyal. Minsan, napupunta ang sobra sa kanilang bulsa sa halip na sa kaban ng bayan. May mga prinsipalya o mayamang pamilya ay nakakalusot, samantalang ang karaniwang mamamayan ang higit na apektado. Ang lahat ng ito, venta de oficios, pang-aabuso sa pulo i serbisyo, simonya at pandaraya sa buwis ay ilan lamang sa mga ugat ng malalim na sama ng loob ng mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal. Hindi nakapagtataka na ang mga karanasang ito ay nag-ambag sa pag-usbong ng revolusyonaryong diwa sa huling bahagi ng 1880s. Sa kaso ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila, ito ang isa sa mga nagtulak sa mga bayani at mamamayan upang kumilos at lumaban para sa kalayaan. Pagsapit ng panahon ng Amerikano, ipinakilala ang mga reforma tulad ng civil service, mga pampublikong paaralan at infrastruktura, subalit ang mga lokal na mayayaman at ilustrado na naging bahagi ng Philippine Assembly ay nagpatuloy sa pagbibigay prioridad sa pansariling interes. Tulad ng dati, may mga ulat pa rin ng ghost project, overpriced na konstruksyon at hindi patas na distribusyon ng pondo sa mga proyekto. Sa madaling sabi, nag-iba lamang ang anyo ng korupsyon mula sa panahon ng Kastila hanggang sa mga Amerikano, na natiling hamon ang paggamit ng kapangyarihan para sa pansarili
at hindi para sa kapakanan ng nakararami. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.